Bilyong piso pa rin ang travel fund ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong taon. Kahit natapis nito ng 1.40 billion pesos pati ng 1.29 billion pesos, tuloy-tuloy ang biyahe, sunod-sunod ang ikot. Nagsimula ang taon sa isang malungkot na biyahe. Nagtungo ang Pangulo at si First Lady Liza Marcos sa Vatican para sa libing ni Pope Francis, isang simbolikong paggalang at pagpapatibay ng ugnayan ng Pilipinas sa Holy See bilang pinakamalaking katolikong bansa. Sinundan naman ito ng biyahe sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa 46th ASEAN Summit. Tinalakay dito ang seguridad sa rehiyon, digital trade at code of conduct sa South China Sea. Nagkaroon din ng ilang pulong kasama ang mga lider ng ASEAN. Hunyo naman nang dumalo ang Pangulo sa World Expo 2025 sa Osaka, Japan. Ipinakita sa Philippine Pavilion ang kulturang Pinoy para makahikayat ng turista at mamumuhunan. Dito rin naselyuhan ang waste-to-energy projects at eco-friendly shipbuilding sa Cebu. Nakipagpulong din ang Pangulo sa JAXA para sa teknolohiyang makatutulong sa agrikultura, bagyo at lindol. Pinakamatingkad naman ang state visit sa Amerika. Unang pagkikita ni na Pangulong Marcos at US President Donald Trump mula nang bumalik ito sa White House. Bukod sa usaping depensa, naging kontrobersyal ang 19% tariff na ipinataw ng US sa Pilipinas. Sinalubong din ng Pangulo ng mga kilos protesta sa Amerika. Sa kabila nito, mainit ang naging pagtanggap ni Trump kay Pangulong Marcos. Tinawag pa nito ang Pangulo bilang tough negotiator at sobra kong tumawad. Sa huling round ng negosasyon, naibaba sa 19% ang taripa mula sa 20%. Kapalit nito pumayag ang Pilipinas na i-zero tariff ang ilang produkto mula sa Amerika. Maliit man ang bawas, giit ng Pangulo, may epekto ito sa totoong kalakalan pero hindi niya raw desisyon ito. It is not our decision. So I will justify any decision I make. But it's not my decision. That number doesn't come from the Philippine government. Gayunpaman, dala naman ng Pangulo ang higit 21 billion US dollars na investment pledges, kasama ang dagdag na pondo sa Luzon Economic Corridor. Nangako rin si Trump na bibisita siya sa Pilipinas sa 2026. Pinakamahabang biyahe ngayong taon ang state visit sa India. Mula New Delhi hanggang Bengaluru, nilagdaan ng 13 agreements sa depensa, seguridad, science and technology, kultura at turismo. Naselyuhan din ng 25 billion pesos na investments, paglikha ng mahigit 7,000 trabaho, libreng e-visa para sa mga Pilipino, direct flights at digital training para sa 26,000 na Pinoy hanggang 2026. Setyembre naman, bumisita si Pangulong Marcos sa state visit sa Cambodia. Tinalakay nila ni Prime Minister Hun Manet ang seguridad, trabaho, edukasyon at regional issues. Nagbunga ang biyahe ng police cooperation, education exchanges at mas maraming flight para sa turismo. Oktubre, bumalik ang Pangulo sa Malaysia para sa 47th ASEAN Summit. Dito nilagdaan ang 3 kasunduan, kasama ang formal na pagpasok ng Timor-Leste bilang ika-11 miyembro ng ASEAN. Tumindig din si Pangulong Marcos laban sa agresyon ng China sa West Philippine Sea, sa harap mismo ni Chinese Premier Li Qiang. Nagtapos ang summit sa turnover ng ASEAN chairmanship sa Pilipinas para sa 2026. And 2026 will be the year when we set full sail together towards our shared horizon, guided by the theme, Navigating Our Future Together. The Philippines will continue to fortify our peace and security anchors, strengthen our prosperity corridors, and advance people empowerment. These main priorities will serve as our compass, guiding ASEAN towards a future where peace, prosperity, and people remain at the heart of all that we say and all that we do. Matapos ito, agad na lumipad ang Pangulo sa South Korea para sa APEC Summit. Dito iginiit niya ang pagpapanumbalik na maayos na World Trade Organization dispute system para sa patas na laban ng maliliit na ekonomiya. Nagsalita rin ang Pangulo sa harap ng pinakamalalaking negosyante sa APEC CEO Summit. By warmly inviting you to visit the Philippines next year, we proudly chair ASEAN. Our chairship will advance a stronger APEC-ASEAN alignment and promote coherent policies
resilient institutions, and broader opportunities for all. We welcome our partners from across the region, and we invite the business community to join us in shaping a connected, resilient, opportunity-driven Asia Pacific. Maraming salamat. Yorobum Kamsadul Imida. Nakuha ng Pilipinas ang 50 billion pesos na investment mula sa Samsung para sa 3,000 trabaho at nakipag-usap sa ilang kumpanya tungkol sa submarine program at compact nuclear. Nagtapos ang summit sa turnover ng chairmanship sa China kung saan naging usap-usapan ang pakikipagkamay ni Pangulong Marcos kay Chinese President Xi Jinping na sinabi niyang simpleng courtesy lamang. Sa kabuuan, 8 bansa ang inikot ng Pangulo ngayong 2025 at pagpasok ng 2026, muli na namang pumilit ang Malacanang ng higit 1 billion pesos na travel fund. Ang tanong ng taong bayan, ilan sa mga biyaheng ito ang totoong mararamdaman ng mga Pilipino. Habang papasok ang bagong taon, dito masusukat ang bigat ng diplomasya. Kasama mo sa RMN Manila para sa RMN News Year-End Report, Radyo Man Chanel Salazar. Tara, RMN!